Nagising bandang 9 PM, nag-almusal, naglinis at nag-relax lang muna. 12:30 PM na ako nakaalis ng hotel. Payapa at presko maglakad sa tabi ng ilog papuntang Yodoyabashi Station. Nagtinapay muna ako bago pumunta ng Kyoto. Halos 2 oras din ang biyahe. 3 train sinakyan ko. Yodoyabashi papuntang Sanjo, Sanjo to Nijo, tapos Nijo to Saga Arashiyama. Alas 3 ng hapon. Maganda yung panahon at marami ding tao nung araw na yun. May mga tindahan, templo at sementeryo bago makarating sa Arashiyama Bamboo Forest. Ang saya maglakad. Nakakatuwa rin pala makakita ng maraming kawayan. May mabait na babaeng turista din na European. Kasama niya yung pamilya niya. Dinampot niya yung cellphone ko. Akala ko ibubulsa. Pipicturean lang pala niya ako. Ito yung kuha niya sa akin. Nagpasalamat din naman ako syempre. Mga 2 oras ako sa Arashiyama bago mag-train pabalik ng Nijo. 5:30 PM ko na narating yung Nijo Castle, kaso sarado na pala. Madilim na din nun. Ayaw ko pang umuwi kasi sayang yung biyahe ko sa Kyoto. Bumili muna ako ng merienda sa Family Mart, tapos naghanap ng makakainan. May malapit na garden kaso madilim na din dun at walang katao-tao bukod dun sa magshotang kaalis lang. Ayun, sa tabi na lang ako ng kalsada nagmerienda. Pinagmasdan ko yung mga nagja-jogging. Ang ganda din pala ng castle sa gabi. Pati yung mga puno. Ewan ko, parang naalala ko yung Ghost Fighter na anime. 7:10 PM, nakasakay na ako ng train pa uwi ng Osaka. Pero narinig ko yung stopover. Sabi Fushimi Inari. Pamilyar kasi nabasa ko yun. So wala sa plano ko pero bumaba ako ng train para subukan. Naglakad pa ako ng mahigit 15 minutos. Tapos ang saya ko nung makita ako yung shrine. Sobrang dilim at puro nag-uuwian na yung mga tao pero wala na akong nakitang gwardiya kaya tinuloy ko na yung pagpasok. Hindi ko talaga alam kung anong meron dito. May nakita naman akong mapa at parang may 6 na tao pa akong nakitang nagpipicture. Sasabayan ko sana yung 2 Japanese na babae. Kaso ang tagal nilang magpicture, kaya nauna na ako pumasok sa mga torii gates. Medyo nakaramdam ako ng konting kaba kasi madilim at walang tao. Mga poste lang yung nakikita ko. Makalipas yung mga 8 minuto, may nakasabay akong 2 lalaking Japanese na teenager. Mabilis sila maglakad, di ko na sila nasundan pagkatapos ko magpicture. Sa may kalagitnaan habang mag-isa, may mga narinig akong kaluskos at nagtatakbuhan sa gilid ko. Napahinto ako kasi may nakita akong baboy ramo sa may bandang bangin. Napatakbo ako ng mabilis. Parang 10 segundo yata nawala yung tapang ko. Pero huminto rin ako at kumalma. May internet naman, kaya nag-search ako kung may mga insidente ng pag-atake ng hayop dito. Buti wala naman. Napagtanto ko rin na bundok pala iyon kaya pala maraming puno. Pinagpatuloy ko pa rin ang paglalakbay kahit medyo kinakabahan. May mga naririnig pa rin akong mga kaluskos. Tapos may lumalangit-ngit din sa taas ng mga poste. Parang may nilalang sa itaas pero sobrang dilim di ko makita. Sa may bandang mga shrine, may naabutan akong mag-asawang parang German. Babalaan ko sana sila tungkol dun sa mga baboy ramo. Kaso hindi ko na tinuloy. Mukhang nagpapahinga sila kaya iniwan ko na lang din. Narating ko na yung maliwanag na parte na malayo sa mga poste. Pero kinakabahan pa rin ako kasi wala pa rin akong kasabay at parang probinsya na yung lugar. Tinuloy ko yung paglalakbay hanggang sa may nakita akong isang Japanese yata yun or Korean.
Mukhang bata pa siya pero hindi ko sigurado kung babae o lalaki. Mahaba kasi yung buhok at nakasalamin. Pero matapang siya kasi mag-isa din siya. Nakasama ko siyang pumasok sa dalawang templo pero di kami nag-uusap. Sa palagay ko, malapit ko na marating yung dulo kaso medyo kinabahan ulit nung hindi ko na makita yung kasama ko. Huminga na lang ako ng malalim at sinundan yung makitid na kalsada. I'm lost. Dadaanan ko sana yung isang poste, kaso nagulat ako sa isang lola na nakatayo. Nagdadasal yata. Sa iba na lang ako dumaan. At ayun, nakalabas din sa wakas. Grabe, medyo kakaiba yung adventure na yun. Halos isang oras pala ako sa loob ng Fushimi Inari. 8:30 PM na ako nakalabas. Bumili ako ng snacks sa convenience store tapos naglakad uli sa madilim at walang katao-taong lugar bago sumakay ng tren pa uwi. Alas 10 na ako nakarating ng Osaka. May pinanood pa akong Japanese boy band sa bandang ilog. Alas 11 na ako nakabalik ng hotel. Nag-dinner muna ako bago matulog.